magandang hapon. Good afternoon po sa lahat. Yan, talaga naman pag-English. Magandang hapon. Okay lang po ba? Payapain po natin ang ating mga sarili. Pumunta po kayo doon sa upuan na the best para sa inyo. Para makapag-worship kayo ng todo-todo sa Panginoon. Yan, so in behalf po ng ating pastor, si Pastor John Benjola, si Pastora Cathy, ay patuloy po na kinukumusta po ang bawat isa. Pinapanalangin din po tayo na nandito po. At sa hapong ito, prayer nila, makatanggap din tayo sa Lord. Yan ang ating pastor. Nasa Pilipinas sila, hindi sila nasa bakasyon, but they are in a mission. Yan ang ating pastor. Industrious na dito, masipag sa gawain hanggang Pilipinas, masipag pa rin. Amen? So yan, pwede ho ba pakisabi sa ating mga katabi, napakaganda mo ngayon. Gwapo ka ngayon. Yan, lahat po ng mga magaganda, mga gwapo, pinagpala na anak ng Diyos. Pwede ho ba tumayo po tayong lahat? Sige po, habang tumatayo po, pwedeng pumalakpak kayo ng malakas sa Panginoon. Hallelujah! Sabi po niya sa Psalms 122, sabi niya doon, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Anong baon-baon mo ngayon na kagalakan? Punong-puno ka ba ng excitement sa hapong ito? Nag-prepare ka ba sa bahay para makaranas ka sa hapong ito? Sabi din niya sa Psalms 93 doon, I will praise the King of Kings and the Lords of Lords, Almighty King, because He bestowed the blessing unto me and to my family. Kaya sa hapong ito, wala pong dahilan para hindi po tayo magpuri, magpasalamat sa Diyos. Lahat ng may hininga, patuloy na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, God. Thank you, Lord. Salamat sa hapong ito, God. Oh, we welcome you, Holy Spirit, in this place, God. Oh, like Moses, Lord. Without your presence, nothing. God, salamat, Panginoon, because, Lord, every day in our lives, God, patuloy mo kaming niyayakap. Lord, every day, your faithfulness and goodness, oh God, patuloy kami, Panginoon, naka-stand. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat, God, hindi kulang ang salita para pasalamatan ka. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kapayapaan, sa comfort, oh God, na naranasan namin, Panginoon, sa isang linggo. Oh God, magkaroon ng open heavens. Open up the heavens, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, do your work, God. Oh God, lahat, Panginoon, ng sagabal para hindi ka namin maranasan sa hapong ito. Lord, inaalis namin lahat ng mga unbelief, lahat ng mga doubts, mga worries, mga anxiety, Panginoon, in Jesus' name. Lord, inaalis namin kahit ang antok in the name of Jesus, tinatanggal namin sa pangalan ni Jesus. Lord, open up our hearts, Lord. Our mind, oh God, because we want to meet the King of Kings and Lords of Lords. Di namin sasayangin, God, ang pagkakataon na ito na purihin, sambahin, O God, ng hari ng mga hari at ang hari na nag-create sa amin, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng restoration at nagbigay ng bawat favor sa aming buhay. Kaya God, you deserve, O God, lahat ng mga palakpak, lahat, O God, ng mga pagtaas ng kamay, Panginoon. You deserve, Lord, because you are amazing, God. Oh, thank you, Jesus.
Amen and amen. Our beloved Father, please come down and meet us. We are waiting on your touch. Open up the heavens, shower down your presence. We respond to your great love. We won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied at all. Open up the sky, fall down like rain. We don't want blessings, we want you. Open up the sky, fall down like fire. We don't want anything but you. Beloved Jesus, we just want to see you in the glory of your light. Earthly things don't matter, they just fade and shatter when we're touched by love. We won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied. Open up the sky, hold on like rain. We don't want blessings, we want you. Open up the sky, hold on like fire. We don't want anything but we don't want blessings, we want you. Open up the sky, fall down like fire. We don't want anything but you. Here we go, let's go to the to his arms. Here we go, let's go to the throne, the place that we belong, right into his arms. We won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied at all. We won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied at all. Open up the sky, fall down like rain. We don't want blessings, we want you. Open up the sky, fall down like fire. We don't want anything but you. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, we won't be satisfied, God. Di kami masasatisfy sa mga ordinary na bagay. But God, this afternoon, Lord, we want to enter in the holy of holy place, Lord. God, hindi lang sa mga ganito, Panginoon, but God, grant us, oh God, the fire of the Holy Spirit that we can enter into your holy of holy place, God. God, we want, hindi namin gusto ang blessing, but we want you, God, this afternoon.
We want the blessing. We won't want the blessing, but we want the Creator, the Maker of the heaven and the earth. Lord, we want you, God, your power, Lord, in this afternoon. Oh, God, take control, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, bago po tayo umupo, humanda ka, may gagawin ng Diyos sa hapong ito. Amen and amen. Hallelujah. Wow, no, napakaganda po. Every Sunday po, kagaya ng sabi, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang mga magkakapatid, nagkakaisat, sama-sama na nandito po. Kaya po, tignan yung paligid po ninyo, no? Masaya po ba tayo na nandito ang bawat isa? Amen. Yan po yung tinatawag po sa atin na vision ng ating church. To make a major spiritual impact here in Geneva, in Switzerland, in Europe, in the whole world by winning and discipling others. Yan po yung mga product po ng ating mga panalangin sa mission. Kaya di ba natutuwa po tayo, nandito po tayo pag present po yung katabi natin? Amen. So, yan, pag nandito po tayo, anong baon po natin ngayon para makatanggap tayo? Tansan lang po ba? Yung tansan, di ba napakaliit? Baso lang ba? Isang timba, planggana? O ang baon natin isang drum? Na Lord, puspusin mo ako ngayon, malunod ako sa presensya mo. Amen. Yan po. So, welcome ang ating mga announcement. Tuloy-tuloy po ang prayer every day. Join us po 5 o'clock to 6:30. Minsan wala pa pong 6:30, tapos na po. Yeah, kaya mag-join po tayo. And then po, tuloy-tuloy din ang prayer doon sa Mabuhay. Wednesday and Thursday, 7:30. Wala pang 9, tapos na rin po yun. Kaya, welcome po ang bawat isa. So, mayroon po din tayong mga bawat gawain. Umattend po kayo sa inyong mga life group. Napakaganda po na umattend po sa ating mga life group. Yan, at alam ko po, ang Diyos ay patuloy po na kumikilos po sa bawat life group po at mga Bible study na nagaganap. So, mayroon po bang mga first-time guests sa hapong ito? Yan, yung katabi ni Sister, no. Yan, pwede ho bang tumayo at pwede ho bang malaman po yung pangalan? Vilma. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Misamis. Yan. Welcome po, welcome. Mayroon pa po ba? Yan, tabi naman ni Ate Evelyn. Sige po. Cherry from Negros. Wow, palakpak naman po, malakas. Yan. Mayroon pa po? Wala na? Welcome po ang bawat isa sa ating mga guests po sa hapong ito. Wala po tayong tinataas na relihiyon po. Kundi dito po sa church, tinuturuan po tayo na patuloy na magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. That one day, magkita-kita po tayo sa langit. So, dadako po sa ating prayer. Yan, dumarami po ang mga answered prayer. No? Daming mga answered prayer. Excited po ba na yung prayer nyo po ay masagot din ng Lord? Siyempre, sino naman po ang hindi excited, di po ba? Nasagutin ng Lord ang inyong mga panalangin. Naniniwala po ba kayo? Amen. Sabi niya sa kanyang salita doon, anuman ang hilingin mo sa aking pangalan, maniwala ka at mapapaisa iyo ito. Kung dumadaan ka sa pagsubok, dumadaan ka sa hardship ng buhay, sabi niya sa kanyang salita, anak, lalong nahahayag ang aking kalakasan sa panahon na ika'y mahina. So ang prayer mo ay pag nandito, nakabaon ka sa mga hardship, ang Diyos handa kang tulungan. Panginoon, we claim your words. Anak mo kami, God. We are not orphan, Panginoon. But we are your sons and daughters.
God, gusto namin i-withdraw, God, yung mana namin sa langit. Gusto namin kunin yung mana na yan. Sinabi mo, call unto you, and you will answer us. And show us great and mighty things that we do not know. Sabi mo din, Lord, walang mahirap sa iyo. Kaya God, lahat ng dumadaan, Lord, sa sakit at karamdaman, nasa cancer man, Panginoon, mga kidney failures, ano man, Panginoon, at sino man ang nasa banig ng karamdaman. Lord, we believe, oh God, your words, oh God. By your stripes, we are healed, Lord. Tinapos mo na ito sa cross ng Calvary 2,000 years ago. Kaya God, we claim healings and miracles, Panginoon. Lord, kahit nataningan na ang buhay, Panginoon, Lord, alam namin na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang may last say, oh God, dahil Ikaw ang may hawak ng bawat buhay. Kaya God, salamat sa kagalingan. God, kahit sa mga salvation ng aming pamilya, Lord, alam namin, nakikita ng mga mata namin na walang pag-asa na masave. But God, walang imposible sa iyo. Pag ikaw, Panginoon, ang kumilos, Lord, lahat ng nangangailangan ng salvation, lahat ng marirestore, Panginoon, ng kanilang salvation, in the name of Jesus, dumaloy, Panginoon, ang kaligtasan. Sabi mo nga, Lord God, kung kami maniniwala, me and my household, Panginoon, maliligtas. Kay God, we claim it by your name, Jesus. Lahat ng aming mga kamag-anak, mga kapatid, mga kasama sa bahay, mga kaibigan, Lord, dumaloy ang kaligtasan. God, kahit sa provision, God. Lahat ng naghahanap ng bahay, ng trabaho, yung permit, Panginoon, Lord. Alam ko, God, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, ang mga ibon nga, hindi sila nababahala, hindi sila nag-worry, Panginoon, kung saan sila titira at anumang kakainin nila. Ang mga lily in the valleys, oh God, hindi rin sila nababahala kung anong dadamitin nila. But God, all we know, God, dahil sinabi mo, you are our shepherd, we will not lack nothing. Wala ka, Panginoon. Hindi kami magkukulang, Panginoon, because, oh God, you will supply all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Salamat, Panginoon, sa bahay na ibibigay mo. Salamat sa trabaho. Salamat sa permit, oh God. Lord, lahat ng nangangailangan na yan, grant it, oh God, according to your power, Panginoon, in the name of Jesus. God, salamat, Panginoon, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, si Kuya Henry. God, sa hapon na ito, anoint Kuya Henry, Lord. Gamitin mo, God, bilang mouthpiece mo. Itago mo siya sa likod ng iyong cross, Panginoon. Lord, kung gaano mo inanoint si Elijah, Panginoon. Lord, grant it to Kuya Henry, Panginoon, oh God. Bawat words, oh God, na bibitawan niya, Panginoon. Lord, magkakaroon ng rema sa amin. Mababago kami, marerestore pa kami, Panginoon. Kaya God, salamat sa buhay niya, Panginoon. Lord, lahat kami dito, Panginoon, sa congregation, Panginoon. Lord, makakatanggap kami lahat, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, oh God, na may daladalang miracle sa aming buhay. May daladala, Panginoon, na kagalingan, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Kaya salamat, oh God, binibigay namin ang lahat sa iyo. Dahil alam namin ang mga answered prayer na ito din, Panginoon. This is for your glory, katunayan na buhay kang Diyos, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo ang glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. What a powerful prayer. This song was a prayer by King David as we sing. Create in me a clean heart and renew a right spirit in me, yeah. Cast me not away, oh Lord,
we sing, I love you, God. I love you. 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 I love you, oh Jesus. I love you. I love you. I need 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 you. Jesus, I love you. 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 With my hands lifted high, I will praise you as King. What have I done to deserve a love like yours? With our voices lifted high, we proclaim you as King. What have we done to deserve a love like yours? Hallelujah! Yes, Lord. Can we sing this song? Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus! Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for now what you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace.
po bang malaman or itaas yung kamay ng mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Amen. We are all here because we have experienced your love, O God. And kung meron man, God, na hindi nakaranas, O Lord, at this very moment, with your Holy Spirit, engulf us with your presence. So may we feel the love of God in this place. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You are the voice that called the universe to sing. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you, Jesus. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Oh, we sing, I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will
as we have experienced your love, as we lift your name on high. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, sing, for thou, O Lord, art high above all the earth. For thou exalted far above all gods. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Let's lift His name on high. I exalt thee. Be lifted high, O God. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, with our voices, I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt. Here's the voices of your people, Lord. I exalt thee. We lift your name on high. I exalt thee. Oh Lord.
Good afternoon mga kapatid. Tayo po ay makakaupo na. Salamat at hindi nyo pinagkait ang inyong oras sa Panginoon sa hapong ito. At salamat din sa opportunity na makatayo upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya ang title ng ating pag-aaral ngayon ay One Thing You Lack. Isang bagay ang kulang sa iyo, sabi niya. So, bago natin pagpatuloy in behalf ng ating pastora, hindi siya ngayon kasama. Hindi natin siya kasama ngayon, kaya ako muna ang inyong pagtiyagaan. At ang salita naman ng Panginoon, hindi ko naman salita ito, kaya I hope that may matanggap tayo mula sa kanyang salita. So ito po yung tinatawag sa Bible na the rich young ruler. Pero pinamagatan ko, one thing you lack. So, pwede ba basahin natin yung sa Mark 10:17 verse 22. Sabihan ninyo ako, basahin natin. Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. But he was said at this word and went away sorrowful, for he had great possession. Thank you for the reading of his word. Father God, we thank you for your word. Help me, O God. May the words of my mouth and the meditation of my mind, may let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your will. The words that does not come from you, may you scatter them to the wind that it may fall with no effect. But the words that come from you, may it be deposited deeply in our heart, that it may grow thereby and change our life. Help us, O God, not to be just hearer of your word, but be doers also, that it may bring fruit of righteousness in our life. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Meron akong kwento. There is a story about dalawang construction worker. At ito ay nagla-lunch break sila. They are having a lunch break. So sabi ni Robert si Robert at saka si Ramon, ito yung magkaibigan, binuksan nila, they opened their lunch bag. So sabi ni Robert, sandwich na naman. Pangatlong beses na ito. This is the third time this week na sandwich ang baong ko. Sabi niya. Sabi naman ni Ramon, why don't you tell your wife to put you another baon? Sabi niya, bakit di mo sabihin sa asawa mo? Para bigyan ka ng ibang baon naman. Sasawa ka na. Sabi ni Robert, I'm not married. I made these sandwiches myself. Ako ang gumawa nito. So, mga kapatid,
marami sa mga ayaw natin sa ating buhay, tayo rin ang gumagawa. At dalawa lang ang klase ng tao sa mundo, isang malaya at isang gapos pa rin ng mga ayaw na rin niya sa buhay niya. Kaya ngayon, I hope na sa ating pag-aaral, maaring makita natin dito, maging honest tayo, yung one thing you lack para maging ang buhay natin ay fruitful at maging kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Okay, so ang ating binasa ay sa Gospel of Mark. At ito ay tungkol kay Jesucristo na dumating sa ating panahon. God coming in the flesh to save sinners like you and me. Sa istoryang ito, pinapakita ng Panginoong Hesus kung ano ang tunay na salvation. Ang true salvation ay hindi galing, is not on the outside, it what happens in the inside. Kung mabasa natin sa gospel, mga batid, lahat ng lumapit sa Panginoon ay lumapit sila dahil meron silang kailangan. They want something from Jesus. The blind, they want to see. The deaf, they want to hear. The hungry, they want to be fed. The sick, they want to be healed. So, lahat ay lumalapit na meron silang agenda. At makita rin natin sa ating pag-aaralan ngayon na lahat ng hubenderness, yung naniklohod, yung talagang lumapit sa Panginoon, lumuhod pa siya. Walang umalis, they never live unhappy. Pero yung ating pag-uusapan ngayon, lumuhod din siya. Tumakbo pa siya, pumunta sa harapan ng Panginoon, pero umalis siyang nalulungkot. So, ngayon, kailangan malaman natin, we need to find out what was wrong with this rich, young ruler. What went wrong? Someone who seems to get everything right end up so wrong. What one thing he lacks. So, makita natin na nung lumapit siya sa Panginoon, he had a wrong view of Jesus. Mali ang pagkakilala niya sa Panginoong Hesus. Sabi niya, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So, nung lumapit siya, something is missing in his life and sees that Jesus might have that. Rich, young, ruler, ibig sabihin, influential, mayaman na siya, yan ang hinangad natin na magkaroon tayo, di ba? Ito yung lalaking gustong ipaasawa natin yung anak natin. Di ba? Rich, young, ruler, may influence, kinikilala. Bata pa siya, pero ito, ruler sa synagogue. Pero ang kadalasan, sila ay mayaman dahil may influensya sila. Siguro yung mga family, yung father niya, yung lolo niya had been may position sa synagogue, kaya siya naman ay nagkaroon ng pagkakataon na yumaman. Kasi nung araw, sa mga Hudyo, yung prosperity is a sign of godliness. So, sa Hudyo yun, kahit sa ngayon, sa Pilipinas, nakita ninyo, na maraming mayayaman, they are influential, sila'y nasa posisyon, at ayun, alam nyo nang ibig kong sabihin. So, he had a wrong view of Jesus. Sabi niya sa 18, "Why do you call me good teacher?" Bakit tinatawag mo akong good teacher? So, iba ang pagkakilala niya sa Panginoon. Totoo siya ay nagtuturo. Pero he's not just a teacher. He is a God teacher.
He is a God that cheats. He is dumating siya para nagkatawang tao, she is the God's son. I am the son of God. So ibig sabihin, mali ang pagkakilala niya. Nung sinagot na niya, why do you call me good? Isa lang ang good. Diyos lang ang Diyos, sabi niya. So, gusto niyang ipakita, gusto niyang makita niya na sino siya, si Jesus. Kasi ang akala niya, siguro, he is just one of the good teacher around. Maraming mga nagtuturo noon. Pero itong lalaking ito, siguro kaedad ng Panginoon. Ang Panginoon maring 32, 33, mga ganon. Kasi ito yung malapit na siyang pupunta sa Jerusalem at siya ay hatulan na ng kamatayan. So, lumapit siya, nagpatira pa. So, itong, why do you call me good? Only God is good, sabi niya. No one is good except God alone. Of course, Jesus possessed divine goodness. Ibig sabihin, gusto niya na makita yung lalaki na hindi yung katulad ng goodness na nakikita niya sa paligid. Siguro sabi rin niya, tingin niya sa sarili niya ay good din siya dahil siya ay young, rich, ruler, religious pa siya. So, why do you call me good? Gusto niya na makita niya ang Panginoon sa ibang pananaw. Willing ka ba? Kung good ako, are you willing to do whatever I say? No one is good except God alone, sabi niya. So, sabi niya sa, ang isa pa na mali ng lalaking ito, yung sa rich young ruler, he had a wrong view of sin. He didn't realize Jesus was God and Jesus was holy, that he was a sinner, and unless he turned from his sin and embraced Christ for his salvation, he would be lost forever. So, sabi niya sa 19, nung kausap siya ng Panginoon, alam ng Panginoon yung hinahanap ng lalaki, eternal life. At yung lalaki, alam din niya kung paano magkaroon ng eternal life. Alam niya. Kaya sabi ng Panginoon, di ba sabi niya, gusto niya magkaroon ng buhay ng walang hanggan. So, you know the commandments. Alam niya na alam ng lalaki kung ano yung mga commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. Ito yung second tablet of the commandment. Ito yung relationship sa other people. Our relationship to other people. So sabi niya, Teacher, all these things I have kept from my youth. So, pumunta siya siguro, alam niya na siya ay good, nasusunod na niya. Pero ang pagkakaiba, mga kapatid, hindi kaya niya narinig yung turo ng Panginoon sa Sermon of the Mount? Di ba sabi niya doon, you have said that it was said, do not murder, but anyone who is angry to his brother is a murderer. If you say to your brother, fool, you are in danger of hell, lake of fire, sabi niya. Do not commit adultery, sabi niya sa Matthew 5. If you look at a woman with the lustfully, you have committed adultery in your heart. Ibig sabihin, sinong makakasunod yun? Sinong makakasunod yun? Ang totoo, mga kapatid, ang kautusan ay hindi binigay para maligtas tayo. Wala tayong kakatayahan na masunod ito. Dahil sabi niya sa James na pag nalabag mo na yung isa,
nalabag mo na lahat. So, sabi niya sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So, siguro yun ang kailangan niyang matutunan. Kasi alam niya yung outward obedience sa kautusan. Pero yung spirit of the law, hindi niya alam. Kaya tuloy, na-miss niya ang mga ito. Pero sa tingin niya, nasusunod niya. Kasi hindi naman ako katulad. Ganyan din ako noon eh. Nagsundalo nga ako pero wala pa akong napatay. Pero naranasan ko nang nagalit. Loko-loko. Kung ano-anong inaanaw sa taon noon, yung pala ay murder na yon. Pero siya hindi niya alam. So, ayan. So, makita natin mga kapatid na ito ang na-miss niyang mga katuruan. Ganun pa man, sige, kung nasunod mo lahat ito, pero sabi niya sa 3, he had a wrong view of surrender. Surrender. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, "One thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me." So, dito sa 21a mga patid, our problem is that not that God doesn't love us. Our problem is we don't love God enough to surrender our life to Him. Kaya, nasusunod niya, pero alam niya na hindi niya masunod yung buong kautusan. Let's say, nasusunod niya yung 6, pero yung 4, yung relationship ng tao sa Diyos. Kaya ito ang sinabi niya. He point the idol, the one thing that he needed, the one thing that he lacked. One thing you lack, sinabi niya, ito yung idol mo. Go your way, sell whatever you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Yung yaman niya. So makita natin mamaya kung paano lilinaw na bakit yung yaman na niya ang ano. So, ang Panginoon kasi mga batid, ang pagkakaiba ng Panginoong Yesus sa atin, alam niya ang laman ng puso ng tao. Tayo, sa outward appearance, pwede pang madaya tayo. Lagi namang nag-church lagi nga sa downwards, lagi nga nagsisimba. Pero, be realistic mga kapatid, hindi enough yun. Pwedeng nagsisimba tayo, pumupunta tayo rito, pero pwedeng matulad tayo dito. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Panginoon sa John 2:25, no need that anyone should testify about a man because Jesus knows what is in man. Alam niya yung nasa tao, yung iniisip niya. Kasi Diyos siya. Kaya sinabi niya, one thing you lack. But he was sad at this word and went away sorrowful for he had great possession. Lahat ng word na yan mga kapatid, nagpapakita kung ano yung nasa puso niya. He had great possession. Yan ang problema. Jesus did not give him the first commandment. First commandment, ibig sabihin, have no other gods before me. Pero he loves money more than he loves God. So, alam nyo, mabuti nag-aaral tayo. Sa Don Watts, nag-aaral tayo, di ba? Yung you cannot serve two masters. You cannot serve God and money. Naririnig natin, pero ito hindi na niya narinig yung mga salita ng Diyos na gano'n. Kasi siguro ang tingin niya, successful ako, religious ako, moral upright ako.
So akala niya, siguro gusto pa niya, papalakpakan siya. Gusto niya siguro affirmation ng Panginoon na eh. Nisip ko yun. Baka gusto niya affirmation ng Panginoon dahil sinong makakatanggi siya successful, rich, young, ruler pa siya. So gusto niya siya, yes, you can have eternal life because you are rich, young, successful, influential. Pero ang Panginoon alam niya, one thing he lack. And that is, meron siyang idol sa buhay niya. You cannot serve God and money at the same time. So, mga kapatid, pero kuya, hindi naman ako mayaman eh. I'm not rich, I'm not young, I'm not a ruler. Yeah. But if we are true to ourselves, maybe only you. One thing may be the hindrance of our relationship with God. Iba-iba ang buhay natin. Maaring ito ay mga relationship that God does not approve. Maaring yung mga dreams natin, maaring yung mga trabaho natin. Ako pumunta sa abroad dahil sa nagsinungaling pa ako. Patawad, Panginoon. Naniniwala ako, pinatawad niya ako. Hinayaan niya, pumunta ako. Kaya nagawa ko yon dahil sa kamangmangan. Kala ko magaling ako. Wow, biro mo. Galing ko, nakapunta ako sa abroad, nagsinungaling ako. Pero hindi ko pa kilala ang Panginoon. Religyoso rin ako katulad nito. Pag nagpipill up ako ng biodata, religion. Nilalagay ko yon. So akala ko rin katulad niya. Alam ng Panginoon, naniniwala na siya. You know the commandments, sabi niya. So alam ng Panginoon na alam niya. Alam niya na yun ang pinapaniwalaan nila noon na kaligtasan nila. Pero sabi ng Biblia, yung kautusan ay hindi natin kayang sundin. Walang makasunod. Yan ay hindi nakakapagligtas. Yan ay tutor, sabi niya sa Galatians 3:20. The law was a tutor until we are saved by faith. Pagdating ng Panginoon, we are saved by faith. Yung mga nauna, na-save sila looking for the coming of Messiah. Pero ngayon dumating na, looking sa dumating na. So by faith, maliligtas tayo, but not by obeying the law. We cannot obey the law. The law tells what sin is. So kailangan, kaya nga, bakit sinabi niya, for all have sinned and fall short to the glory of God? Dahil yung flesh natin mahina. Na-save yung soul natin, pero yung flesh, kailangan patuloy na malinis ito kasi hindi ito na-save. Yung soul natin, pag tayo nanampalataya, nagsisi tumalikod sa kasalanan. So, but he was sad at this word and went away sorrowful for that he had great position. Ibig sabihin, he lacked faith in Jesus. Kaya hindi siya makasunod. Follow me, sabi niya. Follow me, hindi ibig sabihin na sinabi niya ito nung follow me and I'll make you become fishers of man. Sabi rin niya, di ba? Hindi yung para turuan ka yung pangingisda. No. Follow me, ibig sabihin, yung you give your allegiance to Him because He is the King of Kings. He's the King, He's the anointed King. Alam niyo, minsan yung kingdom, yung king nawawala sa atin, hindi pinag-uusapan. Pero nung pinanganak ng Panginoon, pakinggan niyo, dumating siya as king. Hinanap ng mga shepherd, yung mga wise man, asan yung born king ng mga Hudyo? King. Huwag nating kakalimutan na ang Panginoong Jesus, anointed king. He's the King of Kings and Lord of Lords. Hindi nila kilala, kaya ayokong ma-miss natin ito. Unless we understand kingdom, hindi natin maintindihan ang Bible. Isingit ko ito. Dahil sa concept ng government na meron tayo, democracy. Di ba? Pag nagsalita ang hari, hindi nababali.
Di ba may kasabihan? Sa constitution ng kingdom, I the king. Pero sa democracy, we the people. Laking pagkakaiba. Pinipili natin ang presidente natin. Sa kingdom, pinipili niya ang citizen. You did not choose me, I choose you. Kaya mga kapatid, unless we understand kingdom concept, hindi natin. Ang Panginoong Hesus, hindi siya pumunta as good teacher. Hindi siya pumunta as religious leader. Kaya hindi nila maintindihan eh. Hindi siya pumunta para bigyan tayo ng reliyon. May mga reliyo walang relasyon sa Panginoon. Pero napakahalaga na maintindihan natin, Jesus is our King. So, faith. Faith. We are saved by faith. Tandaan natin mga kapatid. Ito ang wala yung lalaki, kaya hindi siya nakasunod. Hindi siya nakasunod dahil hindi siya ready na carry his cross. Hindi siya makasunod and carry his cross dahil hindi niya kayang ibenta yung idol sa buhay niya. So tandaan natin, maring isipin natin, hindi naman ako mayaman. No, may kanya-kanya tayo na pwedeng maging idol ng buhay natin. Tignan nyo, yung lalaki, hindi na nagpatuloy. Malapit niya sa Panginoon. Nasa harapan na niya. Tayo andito na rin sa church. Pero alam nyo, naisip ko minsan, marami ang nag-GR. Mamaya hindi na nagpapatuloy sa pag-aaral. Hindi na nagpapatuloy sa pagpapatatag. Hindi na nagpapatuloy sa SOD, discipleship. Ang Panginoon, gusto niya na ma-disciple tayo. Pero, katulad nung rich young ruler na ito, na-miss niya yung discipleship. Hindi siya sumunod. Hindi siya so tandaan natin yung follow me pag sinabi, yung allegiance sa king. Yung pribilehyo, pakinggan nyo, yung pribilehyo na sumunod sa hari. Ito ay pribilehyo. Bakit? Alam niyo ang pangako niya sa kanyang mga disipulo? Ito ang pangako niya. Hindi narinig ng rich young ruler ito. Pero nung mga disipulo niya sabi, ganun pala. Paano? Imposible, kakaunti ang maliligtas, sabi niya. Sabi ng mga disipulo, yes. Sabi niya, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng needle, sabi niya. Ang daming pagpapaliwanag tungkol sa needle, para bang dun daw sa pupuntahan ng camel. No, needle yun sa sower, yung mananahi, yung ano na yun. Kaya imposible yun. Ang sinasabi ng Panginoon, imposible na maligtas ang tao sa sarili niyang kakayahan. It is impossible, pero with God, all things are possible. Amen. Ang sinasabi niya, walang imposible sa Diyos kung kasama natin ang Diyos. Pero kung katulad natin yung rich young ruler, what can I do? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Akala niya, sa sarili niyang lakas magagawa niya. Pero gusto ng Panginoon, follow me. With God, kasi Diyos siya. Nothing is impossible. Kaya, ang pangako niya, ito, hindi narinig ng rich young ruler. Pero ito ang sabi niya, truly I tell you, Jesus, kasi sabi ni Peter kasi, Panginoon, iniwan namin ang aming bahay, iniwan namin ang mga family namin, yung lupa namin, ako fisherman, yung business ko. Pero sabi niya, truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sister or mother or father or children or field for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present time. Present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution. May persecution, mga kapatid. And in the age to come, eternal life. Ito ang hinahanap ng lalaki. Eternal life, ito ang susi. Kailangan
ibigay natin kung ano yung mga idol, sagabal, the one thing we lack para ma-receive natin yung eternal life. Amen? Father God, we thank you for your word. Help us, O God, to study your word because everybody is different. Holy Spirit, work in us, O God. I don't know your God is Yuris Mulji, mga batid, who keeps you from coming, taking your cross and follow Jesus. The one thing that keeps you from having a great testimony with God using you for others. Let's be serious. What is it that you are not willing to surrender? What one thing that you lack so you can come, take up the cross, and follow Jesus? It means, do you have the faith in Jesus? Do you trust Him? Do you know Jesus as your Lord and Savior, not just like a teacher, good teacher, miracle worker, or religious leader? He's the Lord of our Lord of Lords and the King of Kings. He is the way to the truth that give us life, eternal life. Thank you, Lord, for your word. Help us to be doers and not hearers only, that we may grow thereby, and we will receive and enjoy your promise of 100-fold of blessing in this age, and in the age to come, eternal life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, mga kapatid. Amen. Nakarelate po ba tayo? Amen. One thing we lack. Di tayo rich roller. But God chose us. Kaya nandito po tayo ngayon. It's the time. Yung faith po natin, patuloy natin na makita ang kalakihan ng Diyos sa buhay po natin. Kung ang alam po natin that we cannot surrender everything to God, pero walang mahirap sa Diyos. Wala siyang mahirap, patuloy na pinagpapala po tayo. Pagising sa umaga, malakas po tayo. Yung treasure po natin, yung time natin, pwede po nating ibigay sa Lord. Di pa po huli ang lahat. Hindi pa tayo kinukuha ng Diyos. Di pa po tayo na nai-stumble. Pero ang Panginoon, patuloy tayong inaakay. Para lalo tayong magpursige, lalo nating ibigay yung the best po natin sa Kanya. Kaya patuloy po natin na makamtan ng kingdom ng Panginoon. Kaya kapatid, nandito po tayo para kamtan ng kingdom at makita kung sino ang hari ng kingdom. Kaya pwede ho ba palakpakan po natin ang Diyos. Yan, salamat po sa buhay ni Kuya Henry. Salamat po, Kuya. Thank you, Lord, sa hapong ito. Ngayon po, dadako po tayo sa tithes and offering po natin. Hirap, no? One thing we lack, sinasabi niya doon, bigay mo, sell your possession. Pero sabi ng Diyos sa 2 Corinthians 9:7, give freely. Hindi napipilitan. Pero masaya tayong magbibigay sa Diyos. Amen? Lahat po ng pinagpala, pwede ho bang pumalakpak? Lahat ng pinagpala ng Diyos. Amen? Lahat po tayo pinagpapala ng Diyos. Lahat po tayo binigyan ng sapat na trabaho. Amen? So yan po. Yan, alam ko po, nag-ready po tayo kung anong ibibigay po natin sa Panginoon sa hapong ito. Mag-pray po tayo sa ating tithes and offering.
Lord God, salamat God sa lahat, God, ng treasure. God, sa pera na malilikom sa hapong ito. Salamat, Panginoon, O God, na patuloy kaming makapagbigay for your kingdom. At marami pang mga tao, Panginoon, na masisave. Salamat, God, na nagkakaroon kami ng pananampalataya para maibigay namin ang para sa iyo. Alam namin hindi mo kailangan ito, Panginoon, pero tinuturuan mo kami, Panginoon, na mag-obey sa iyong salita. Salamat, Lord. I-bless mo ang mga malilikom na pera, Panginoon, para marami pang mga kingdom, Panginoon, that your kingdom will be expand, O God, in over the world, O God. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy, O God, na i-bless mo lahat ng mga kamay na magbibigay nito. Yung mga walang trabaho, Panginoon, bigyan mo sila ng trabaho. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Our family here, colors and stains disappear. There is no doubt you belong. This is the family of God. No matter who you are when you walk through the door, here you're no orphan anymore. Brothers and sisters by blood, this is the family of God. We are sons and daughters of the King. We are the royal family. Hey drifter, you can come on home. You're no stranger, yeah, you are known. Heavy burdens, leave them at the door. 'Cause this is our Father's world. For this is our Father's world. We are family here. Colors and stains disappear. There is no doubt you belong. This is the family of God. No matter who you are when you walk through the door, here you're no orphan anymore. Brothers and sisters by blood, this is the family of God. We are sons and daughters of the King. We are the royal family. This is the family of God. No matter who you are when you walk through the door, here you're no orphan anymore. Brothers and sisters by blood, this is the family of God. We are family here. Colors and stains disappear. There is no doubt you belong. This is the family of God. No matter who you are when you walk through the door, here you're no orphan anymore. Brothers and sisters by blood, this is the family of God. We are sons and daughters of the King. We are the royal family. We are sons and daughters of the King. We are the royal family. Family! Sabihin nyo sa katabi nyo, we are family. Yan po, sige po. Kunin naman natin ang ating mission offering. Yan. So, mayroon ba tayo sa mission offering? Sa mission? Yan. So, kahapon po, nanggaling po kami sa Gakmilan. So, nakaka-inspire din ang mga tao doon. Nagpapatuloy din sila sa Diyos. Sabi nila sa amin, kung walang manggagaling sa Geneva, wag na lang dito sa place na to. Kasi mahal po ang binabayaran sa place na yon. Sabi nila, doon na lang kami sa park. Pero sister, sa Saturday yata uulan.
Nahabag kami, tumawag ako yung may Mami Kati. Hindi na daw sila dito. Pag walang mga taga Geneva na pupunta. Sabi ko sa kanila, kay Pastor Paul, kay Sister R.A., sabi ko, saan kayo mag-worship? Saan kayo? Pero sabi nila, ang mahal kasi ng binabayaran. Pero nahabag kami. Kaya tumawag ako kay Mami Kati, sabi namin nung pauwi na kami, sabi ko, hindi mag-deposit pa rin kayo. Dito pa rin kayo mag-worship. Hindi kung saan-saan. Kaya po yung mga binibigay nyo po sa mission, maraming mga tao na nagkakaroon ng pag-asa, ng kaligtasan, dahil po may mga katulad po ninyo, mga babae at mga lalaki po na nagbibigay ng para sa mission para po maligtas din po sila. At para din po may maibigay din po sila sa ibang mga tao po doon. Nakaka-bless sila na nagpapatuloy po sila doon sa Gakmilan. Hindi lang po doon, pero lahat din po doon sa Pilipinas. Nagpapatuloy ang mga gawain po doon dahil mayroon kayong mga kamay na nagpapala para din maibigay sa kanila ang mga pagpapalang ito. So yan po, extension kayo ng mga pagpapala po doon. Kaya salamat po. Sige po, kunin po natin ang mission offering po natin. Panginoon, salamat sa mission offering, Lord. Alam namin na marami pang tao na maliligtas, God. Makakilala sa iyo. Kaya Lord, alam namin gagamitin pa ito, Panginoon, O God, para lalong magtagumpay ang gawain mo. Salamat sa lahat, Panginoon. Ikaw ang patuloy din na magproteksyon sa mga nasa mission field, O God, sa oras na ito. Salamat, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. I wanna scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Yeah. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, you are good, good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, oh you are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. And with a cry of praise, and with a cry of praise, my heart. This is for your glory, O God. And we pray that as we face another week, you be with us and strengthen us, comfort us, lead us in the way of righteousness. Thank you, God, and we ask that Father's blessing, the Father of our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit living inside of us, with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.